Hello traders, hello friends! Welcome back to our weekly Forex forecast. And syempre dahil malapit na nga matapos ang taon, simplihan muna natin ang charting, okay? Kasi hindi naman kailangan na complicated, di ba? And also ngayon ang perfect time para balikan natin ang ating trading journal. I-review natin kung saan tayo nagkulang at kung saan tayo pwedeng mag-improve pa, okay? Assess natin ang ating performance for the year para mas ma-prepare tayo for next year, 2025. Yan. At syempre, wag natin kalimutan ang pinaka-importante. Let us spend our time with our loved ones this holiday season. Trading will always be there, pero ang time natin with our families or with our loved ones, syempre ay priceless yan. Ayan. So, kaya enjoy natin ang holidays, mag-recharge tayo. Syempre, bumawi rin tayo sa ating mga mahal sa buhay and friends, di ba? And also for this video, I want to share with you, of course, the importance of psychology. Okay, so ano lang, quick lang. Napakahalaga ng psychology sa ating trading journey. Okay? Sa trading kasi ang mindset ang pinaka-capital mo. Kahit gaano kaganda ng strategy mo, kumbaga meron ka ng edge sa market, pero kung hindi mo kayang kontrolin ang iyong emotion, ay magpe-fail din tayo. Kasi madali tayong matakot, ma-FOMO, maging greedy, and also magalit kapag natatalo tayo. So, yun yung kalaban natin dito sa trading. Trading kasi hindi katulad nung ibang work natin, yung trabaho natin na, for example, may sweldo ka fixed on a monthly basis or on a weekly basis. Tapos if nasa sports naman kayo, kumbaga galingan mo lang, talaga malalamangan mo yung kalaban mo. Pero dito kasi sa trading, kahit pinalo mo yung plano mo, kahit feeling mo perfect na, naging patience ka, talagang lahat nasa criteria mo, meron pa rin chances na matatalo pa rin tayo dito sa trading, okay? Nakakainis pero ganun talaga. Kaya kung gusto talaga natin magtagal and maging successful dito sa trading, syempre importante ang psychology. Dapat marunong tayong mag-handle ng stress and then ma-handle natin yung ating emotions para maging kalmado lang tayo habang nagte-trade. Also habang na-follow natin ang ating trading plan. Kaya always remember, hindi laging panalo dito sa forex trading. So we have to focus on the things na makokontrol natin like proper lot sizing, and also yung risk to reward ratio natin. Okay? Ayan. So, syempre, bago tayo dumiretso sa charting, gusto ko munang i-share sa inyo ang mental checklist na ginagawa ko bago ako mag-trade. Okay? Alam niyo, sobrang importante na ma-check natin ang ating mental state bago tayo pumasok sa market. Okay? Or bago mag-trade. Kasi kung hindi tayo emotionally or mentally prepared, malaki ang chance na maapektuhan ang ating trading decision. Okay? So, ito lang naman yung ginagawa ko, no? Una, so, first question, how do I feel at this moment today? Sobrang laki ba ng talo ko or sunod-sunod ba ang talo ko? Yan, so kailangan kasi talagang nasa momentum tayo sa pagte-trade. Wala tayong iniisip na revenge or hindi tayo galit. Tapos pangalawa, am I in the rush to take the trade? Sobrang greedy mo, hindi mo na hinintay yung confirmation or hindi pa pasok sa trading plan mo pero tinrade mo na. Okay, pangatlo, can I make trading right decision? So baka naman may problema kayo ni husband or ni wife or meron ka pang ibang iniisip. Minsan ganun ako talaga na siyempre as a mom, marami tayong iniisip dito sa bahay. So pag ganun, siguro gawin na lang muna natin yung mas importanteng gawin bago tayo mag-trade kasi may mga next opportunities pa naman. And then, tanungin din natin what is the result of my last trades, no? Kasi minsan naman kasi kapag sunod-sunod ang panalo, sometimes nakaka-apekto rin yun sa ating pagte-trade kasi minsan nagiging masyado tayong overconfident or may sobra yung kumpiyansa natin, di ba? So, importante pa rin talaga na lagi tayong susunod lang sa ating trading plan. Okay? Also last, how would I react to the loss? O kailangan bago talaga tayo pumasok sa trading, matatanggap natin if ever man na hindi pumabor sa atin ang market. Okay? Kasi, syempre, nangyayari talaga na there are times na ma-ESL pa rin tayo. Okay? So, kailangan whatever happens sa ating trade ay tanggap natin. Alright? Yun naman ay gusto kong i-share sa inyo yung ilang mga trading habits na maaari rin makatulong sa inyo and syempre pwede nyo rin gawing reference for next year. And I hope makatulong ito para mas ma-improve ang inyong trading journey. Okay? Yan. So, pwede nyo i-screenshot na lang. Okay, so ito lang, simple lang naman eh. So, una, syempre, ito yung na-discuss natin kanina, yung check the mental state.
Okay? So, tapos syempre ito lagi kong ginagawa, check the news kasi possible itong makaapekto sa ating trade dahil alam naman natin, lalo na pag NFT, CPI, grabe yung volatility and also may mga price gaps. So, yun yung mga iniiwasan natin. And of course, can I make trading right decisions? Very important sa akin yung aking mental state. Yan. And syempre, ito, chinecheck ko rin yung last daily high and low. Kaya, in the morning, tinitingnan ko talaga yung daily close na candle. Okay? Tapos, syempre, minamark ko na yung mga zones or yung point of interest, whatever man yung tawag nyo dito. Kasi ito yung mga support resistance, supply and demand, mga fair value gap, whatever. Of course, nagsiset na rin ako ng alert. Okay? So, kapag medyo, syempre, ayaw natin na lagi nakatutok sa chart. Kaya, importante rin na marunong tayong mag-set ng alert. Okay? And then, yan, where I put the SL and TP. Siyempre, bago tayo mag-trade, alam na natin dapat kung saan ang SL and TP placement natin. Okay. Of course, calculate the position size. Pwede kayong gumamit ng MyFX book. And of course, wait for the outcome of the trades. Ayan. So, yun lang naman. And let's move on na sa ating chart analysis. Ayan. So, syempre, start muna natin check ang DXY para malaman natin how strong or weak ang USD from other currencies. Okay, looking at the weekly time frame, currently ang price ay struggling dito sa area ng resistance. Strong resistance na to. So, wait and see tayo kung meron pa ding mga sellers dyan na magde-defend or magbablock sa level na yan and i-push ang price to the downside. Okay, kaya neutral muna ako kay DXY. And looking at the daily time frame, we can see na choppy ang market. Nagko-consolidate lang, which is normal. Okay? Kasi galing tayo from the impulsive move. And ngayon ay nasa correction phase ang market. Okay? So, if ever na magkaroon ng breakout, syempre, ang first level ay ang 108 level. Alright? Ayan, kasi mukhang may ceiling dyan sa area na yan. Okay? So, careful tayo kasi next week ay marami na namang high impact news sa USD. Okay? So, intayin natin kung magkakaroon ba ng breakdown or breakout. Okay? So, possible na doon na natin makita kung ano talaga yung next move ng DXY. Okay? Let's move on to XAU USD or gold. Looking at the weekly time frame. So, weekly time frame shows bullish momentum pa din. So, finally, we saw a decent retracement kasi ni-retest niya ang 50% level ng Fibonacci, which is also lining up with the previous resistance, now converted as a support. Okay? And dahil nung ni-retrace niya yan, nagkaroon tayo ng bullish engulfing. Okay, which is a sign na ang mga buyers are in control. Alright? Also, we can notice the creation of the inverted head and shoulders, which is also a bullish price action pattern. Okay? And if ever na strong talaga yung mga buyers, we can of course target the 2,900, which is yun yung fib extension. Okay? If aggressive talaga ang mga buyers. Alright? Pero syempre, anything can happen naman in the market. And dropping down to the daily time frame naman, alright, we can see na nagkaroon din ng breakout dito sa ranging area na to. So, for how many days nagko-consolidate lang ang price niya, ang price diyan. And then finally nakakita na tayo ng breakout. So, ngayon, currently, ang price ay naririto sa breakout point. So, somehow ay nasa zone natin ang price. Pero, syempre, pwede pa rin pumasok ang price inside that, that ranging area or until dyan sa may pinaka-recent swing low na yan. Yan. And then, syempre, nakapag-trade tayo dyan sa ano na yan, nung nagkaroon ng move to the upside, and syempre, shinare natin yan sa ating community. If titignan naman natin ang H4, kita natin na talagang downtrend pa. Okay? So, hintayin natin na mag-shift ang market from downtrend to uptrend, then that's the time na pwede na tayong mag-buy. Okay? So, always follow our risk management plan. Alright, so for the next pair, Euro-USD naman, as you can see, nagko-consolidate lang din ang price in between that resistance and support level.
Okay, so nagpipingpong lang siya dyan. Okay, may possibility na bumaba ang price and i-retest niya yung support level na yan na nakikita natin sa weekly. Okay, so dropping down sa daily talagang very downtrend pa rin siya, no? Okay, so as you can see after ng double top na yan, nag-continue na ang price to the downside. Okay, so ngayon ay nagko-consolidate ang price dahil nasa strong level of support and demand area din ang Euro USD. Okay? So, syempre, hintayin natin na magkaroon ng retracement. Okay? So, maganda pumunta dyan sa area na yan kasi magandang supply level yan. Okay? Kasi if nag-aaral kayo ng supply and demand, ang tawag dyan ay drop-based drop. Okay? So, ayan. So, yan yung magandang level para maghanap ulit ng sell opportunities dito kay Euro USD. Okay? Yan. Ngayon naman kay GBP USD for the last pair. Okay, so uptrending market pa naman siya. Okay, and currently, ito siya sa loob ng parallel channel na to. Tapos maganda rin yung location niya kasi nasa support level ng parallel channel na yan. Alright, so pwede tayong mag-abang din ng buy opportunities if ever na magkaroon dyan ng bullish price action pattern. Okay, pero sa ngayon, downtrend pa siya kaya medyo tricky pa na mag-buy. Okay, so sa ngayon, wait tayo na magkaroon dito ng bullish price action, saka tayo mag-buy and syempre targeting natin yung gitna ng parallel channel na yan. And if ever magkaroon ng breakdown, syempre, sa retest, doon tayo pumasok, okay? So, syempre, targeting muna yung immediate support level na yan or yung previous na swing low. Okay? So careful tayo kasi nga next week maraming mga high impact news. Alright? So, ayun lang naman and next year na ulit ang aking video. So, Merry Christmas and Happy New Year. Bye-bye!